Isa sa mga pinakasikat na noon na evangelistic campaign namin sa Baclaran ay yung pinapapanood namin sila ng mga nakakatakot na pelikula. Yung isa sa mga, alam niyo po yung Thief in the Night? Actually, series po yan eh. Thief in the Night, which is nakalimutan ko na yung sumunod. Pero yung pinakasikat, Thief in the Night, yun po yung isa sa mga movie na pinapalabas kung saan naiwan po yung bida kasi na-rapture na yung mga kasamahan niya. And dahil na-rapture na, siya yung naiwan, so siya yung parang lalabas, siya yung pupunta ng impyerno. And may naalala kong eksena doon, batang-bata pa ako, kung paano dinidipik yung impyerno. Yung impyerno was depicted na may isang tao, may uod na lumalabas sa kanyang ilong, as in literally, uod na lumalabas sa kanyang ilong, tapos merong nalalapnos na sugat, na parang pati yung sugat na yon inuuod, kasama pa na merong fire. Nasusunog siya, pero parang hindi nauubos yung katawan niya at nasusunog at nasusunog. Naalala ko, it impressed upon me yung fear na kailangan kong matutunan na bago ako maligtas, alam ko na hindi ako maliligtas, ako'y pupunta sa impyerno. At bata pa ako, nag-stick na sa akin yun at iniisip ko, kaya ako gustong maligtas kasi ayoko mapunta ng impyerno. Parang ganun. And minsan, iniisip natin, impyerno, as much as possible, is far away from our thoughts. And it's something na hindi naman na ituturo na to all its understanding kung bakit natin kailangan maintindihan na may impyerno. And one of the reasons kung bakit kailangan ituro ang impyerno, sapagkat we have to understand na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lang pangako ng kaligtasan sa lahat ng mga ililigtas nito, kundi ito rin ay isang mensahe ng paghuhukom doon sa mga hindi tatanggap nito. At ito po yung ating magiging tema sa ating pag-aaral ngayong umaga, sapagkat yung 6 symbolic angels, nandun na po tayo sa pang-anim, ano? So, sino yung una? Yung dragon at yung bata. Yung pangalawa, yung yung dragon. Yung babae at yung bata. Yung pangalawa, yung dragon, which is si Satanas. Yung pangatlo ay yung first beast, which is galing sa dagat, which is demonized state. Yung fourth ay another beast, the second beast, which is the false prophet, which is galing naman sa lupa. And then yung panglima, yung pinagpahayag natin noong nakaraan, ang 144,000 na the whole number of elect. So yun po yung universal church wherein there are God's people, they're the believing community. However, the sixth symbol will focus naman the attention. Kasi di ba, 144,000 yung mga elect. Ngayon, magfo-focus naman tayo, sino yung mga non-elect? Sino itong namang sinasabi ng mga di mananampalataya? Now, kung makikita niyo yung contrast, no, siya babae, di ba? Babae at bata, si Satanas, beast, first, second beast, 144, and then yung 6 character is yung mga di mananampalataya, kasi yung 7th naman, ang ating Panginoon Kristo yon. Yung 7th symbol, the Son of Man. So may contrast ulit, makikita natin. So ngayon, tingnan natin, ano yung contrast na meron na dinudulot sa atin, na kilalanin kung sino naman yung mga di mananampalataya. Sino naman itong mga hindi maliligtas. And paano natin iintindihin yung mga mensahe sa kanila ng 3 angelic beings? Ilan po yung anghel? 3. So may unang mensahe, may ikalawang mensahe, may ikatlong mensahe. At kapag 3, alam natin that it represents the triune God. 3 is important because it in a sense tells us na divine yung message. Okay. So for our message this Lord's Day morning, we will be focusing on our attention to the followers of the dragon, not the followers of the Son of Man. They are the unbelievers. They are citizens of the city of man. They received the mark of the beast. Mamaya makita natin. And they deserve the wrath of God.
They follow him in peril and destined to perish in hell, but John has a message for them. It is a judgment and warning message. And yet, although the message comes to unbelievers, it is a message of fear. However, this also serves as a message of hope and perseverance to believers. Kaya natin siya aaralin. And therefore, there is a great comfort to all of us when we open God's Word and learn from it today. So sa ating pag-aaralan po ngayong umaga, meron po tayong apat na pag-aaralan na katanungan. Una, what is the great sign mentioned by John? Di pa po dun sa book ni John, sa John, merong 7 sign. 7 yung sign. Okay? Pero dito sa Revelation, sinulat ni John, isa lang ang sign. The great sign. Ibig sabihin, wala na ba tayong titignan at aabangan na senyales para masabi natin na nasa end of days na tayo? Isa lang. So ano daw yun? And at noong mensahe nito sa mga di mananampalataya. Pangalawa, what does Babylon symbolizes? Sino ba itong Babylonia? Okay? And ano yung strategiya niya para ma-deceive yung mga tagasunod niya into submission? Number 3, what is the ultimate destiny of those who follow the dragon and its beast? Ito yung tinatawag ko kanina na road to perdition. So the road to perdition is a road that has been set already to the non-elect, to the unbelievers, to the unregenerate, to the hypocrites. So dalawa lang talaga ang daanan at titingnan natin kung saan ito pupunta. And finally, for us believers, yung mga mananampalataya, what is the opposite message naman? Or the encouraging message that John wants us to receive and understand. So let us anticipate the receiving of God's Word with a prayer. Let us all bow our heads and let us pray. May we call upon you, our God, our Father, beseeching you in all fullness of wisdom and light found in you, mercifully asking for the Holy Spirit to give us understanding from your word. Give us grace to receive it, a true fear and humility. May you teach us that your word, may we be able to place our trust in you, to honor you, to serve you as we ought. May we glorify you in your name and edify our neighbor for it, rendering to God our love and obedience as faithful servants owing to their master, children and parents, since it is pleasing to you that we may graciously receive all these things from your hand, in the name of your Son, by your Spirit. Amen. So question number 1, what is the great sign na dapat nating abangan sa pagdating, sa unang pagdating at sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo? Marami ang nagsasabi na dapat mag-abang tayo ng iba't ibang pangyayari, mag-abang ng iba't ibang event or history na magbibigay sa atin ng encouragement na tayo nga ay nabubuhay na sa mga huling araw. However, pag tinignan natin, isa lang ang sign na binigay ng ating Panginoon Jesucristo na dapat natin tignan para masabi natin na nabubuhay na tayo sa huling araw. At ito ang mensahe ng Ebanghelyo. Kapag ang Ebanghelyo ay naipapahayag, ito ang mensahe. So pag tinanong, Pastor, what is the gospel? The gospel is the message of the person and work of our Lord Jesus Christ. The gospel is the life, death, resurrection, ascension, and the consummation of the kingdom and life everlasting. The gospel is Christ. Tama? So, kapag ang ating Panginoon Jesucristo ay naipahayag mula na nung una hanggang sa huli, alam natin na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Kung maalala nyo, yung mga apostol po, nung sila ay nasa upper room, hindi nila sigurado kung sila ay magpapatuloy pa o hindi. Kaya nga, kinailangan pa ng ating Panginoon Jesucristo ay lumapit sa kanila at magpakita sa kanila ng kanyang sariling laman. At makasama pa nila ng 40 days, tama po ba? 40 days, sinamahan sila.
ng ating Panginoon Kristo, sapagkat hindi nga sila tiyak kung ito pa ay tutuloy hindi. Nung nakita nila ang Panginoon Kristo, na-encourage sila. At the same time, hindi lang yun ang naging paraan para ma-encourage sila. Sila din ay binigyan ng Holy Spirit. Sabi ng ating Panginoon Kristo, maghintay kayo dito sa Jerusalem at bababa ang aking spirito at kayo ay magpapahayag ng ebanghelyo mula sa Samaria, Judea at sa kaduluduluhan ng mga bansa. And eventually, yun na po yung sign. Yun na po yung sinasabi natin na nakatakda na magbibigay ng hudyat na ang araw ng Panginoon ay dumating na, ang mga huling araw ay parating na. So, ano ibig sabihin nun, Pastor? Ang ibig sabihin nun ay hindi na tayo hahanap pa ng iba pang mga pangyayari sapagkat alam na natin na narito na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Tinatanong natin kanina paano malalaman at bakit natin kailangan magpunta every Lord's Day sapagkat kailangan natin marinig ang Ebanghelyo. Yun ang sign para sa ating lahat. So the great sign between the first and coming of our Lord Jesus Christ is the proclamation of the gospel. This is the message that is proclaimed and preached to the nations as mandated by Jesus Christ Himself in His Great Commission. Kaya minsan nagtataka tayo, may mga tao pa na nagsasabi, hindi, abangan nyo na ang Iraq at ang Iran ay magkagera sa Amerika. Pwedeng mangyari yun, pero ano naman na maitutulot nun? Alam na natin na naipapahayag na ang Ebanghelyo. So dapat alam na natin na nasa huling araw na tayo. Malinaw po ba yun? Now, that objective message, okay? Meaning, yung mensahe na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, na si Kristo ang paraan lamang para maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mensahe na yan ay pinapahayag sa lahat. Pastor, sa mga elect lang ba pinapahayag ang Ebanghelyo? Hindi po. Ang gospel ay pinapahayag sa lahat. So, Pastor, dito puro tayo, member ng church. Ibig sabihin, dapat lumalabas tayo. Yes, agree naman ako na dapat pinapahayag natin ang Ebanghelyo sa labas, pero dito din sa loob kasi, alam natin na hindi naman lahat tunay na mananampalataya. So, yun po yung isang bagay na kailangan na maintindihan. Ang lahat ng nasa loob ng visible church, hindi lahat doon mananampalataya. May mga unregenerate doon at mga ipokrito. Pastor, anong ibig sabihin ng unregenerate? Yung unregenerate, never talagang naging regenerate. Kahit na-convert at sinabi nilang tinanggap nila si Kristo, they remain unchanged in their hearts. So, unregenerate sila. Ano naman yung mga ipokrito? Yung mga ipokrito, they pretend that they are believers. They speak like they are one. They act as if they are one. But in the end, Jesus will tell them, I have never known you. Lumayas ka sa harapan ko. Yun yung basically ang mensahe. So yung issue na yan is issue din sa loob ng church because we may have the same message but there will always be two kinds of receivers. Ano yon? The word of God is like a seed scattered to the ground by a farmer indiscriminately, walang pinipili. Announced to everyone regardless of who you are. And yet, the message received varies according to the type of soil it lands in. Paul narrows it out for us to have two kinds of receivers. Dalawa lang. Una, yung fertile soil, wherein the word of the cross for them is a salvation because it is the power of God. Ito yung mga tunay na mananampalataya sapagkat sila ay regenerate at saka sila elect. So ganito, magpapahayag ng same message. Yung elect, kung regenerate sila, kasi regenerate, mako-convert sila ng message na yon. Pero same message, okay, hindi sila elect, unregenerate sila, pwede silang mag-pretend na save, pero actually hindi sila ligtas. So yung sinasabi natin na yung namang mga nakikinig kung saan the word of the cross is folly
for those who are perishing. The believer receives it with faith, while the unbeliever rejects and rebel against it. The preaching of the gospel, the objective message of the gospel, is the one thing that softens the heart of the regenerate. When the Holy Spirit dwells in him, and in contrast, the same message also naman hardens the heart of the unregenerate, furthering them to move away from God and to be in a state of being tawag doon, yung unregenerate, so lalabas, sila yung mga nasa road of perdition. The same idea is applied to the visible church. We need to understand that while the elect continues to be part of it, hypocrites and false professors remain. Doon po naghihiwalay, so pansinin ninyo, marami nagsasabi sila ay mga Calvinistic daw. Sila ay naniniwala na sa tulip. Pero never mong narinig sa pulpit na laging sinasabi, may mga di mananampalataya dito, bagamat they profess that they are. So ulitin ko, para malinaw, para alam nyo na pinipreach, bagamat tayo ay nasa loob ng visible church, hindi tayo lahat regenerate. Hindi tayo lahat maliligtas. Parang, actually sa evangelical, laging positive. Laging sasabihin, hindi, manampalataya tayong lahat kay Kristo, tayo maliligtas. Lalabas hindi totoo yun. In a sense na, hindi lahat may kakayanang makinig ng mensahe. Tama? So kahit sabihin ko na, ang ating Panginoon Kristo namatay para sa lahat ng ating mga kasalanan, objectively, yun yung mensahe, subjectively, iba pa rin yung magiging take ng bawat isa. So yun yung reality na kailangan natin maintindihan. Jesus pointed out to us in the parable of the wheat and the tare, the sheep and the goat. Tama? Inisip ng karamihan yung mensahe ng sheep and the goat. Sheep, yung mga nasa loob ng church. Goat, yung nasa labas ng church. Wheat, yung nasa loob ng church. Tares, yung nasa labas ng church. Hindi po. Both the wheat and the tares are together in the visible church. Both the sheep and the goat are together in the visible church. Anong babala anong sabi ng mga nung anghel? Tanggalin na natin yung mga tares. Tama? Tanggalin na rin natin yung mga goat or i-separate natin yung mga goat. Ang sabi ni Jesus, wag. Kasi pagka tinanggal mo yung wheat, pag tinanggal mo yung tares from the wheat, baka sumama yung mga wheat. In a sense, baka ma-confuse mo sila. Hindi, hintayin mo yung last days. Sabi ng ating Panginoon doon sa parable, sapagkat in the last days, maihiwalay na sila finally. So in short, in the last days, meaning sa langit, walang tares, walang goat. Pero dito sa lupa, as long as this is a visible church, magkasama sila. Okay? So the militant church, meaning itong church dito sa lupa, the visible church, will remain, ang tawag po natin, a mixed assembly. Mixed assembly. Ano ibig sabihin? Mananatili siya na kailangan natin na ipahayag yung same message, but we also need to enforce discipline kasi by the fruits you shall know them. Yung kanina pinag-uusapan natin sa Sunday School. Kapag ang isang mga leader ay nagkasala at kinonfront mo ng kasalanan, hindi repentant, may duda doon sa conversion niya. Kasi the fruit of repentance comes from true faith. And if the person is unrepentant when confronted with his sin, therefore you know for a fact now na hindi siya or questionable yung kanyang conversion. Questionable kung tunay nga siya mananampalataya. In that sense, that's the reason why we have to be vigilant with one another. Meron dapat self-examination. Dapat kilalanin natin yung ating mga sarili kung tayo tunay na mananampalataya o hindi. Primarily because of that.
The visible church continues to include members who are in the end sa kaduluduluhan. So pinag-uusapan natin kanina, elected, regenerated, converted, nagkasala, and then pagdating bago mamatay, hindi nagrepent. Pastor, ligtas ba siya? Ang sabi natin, hindi. Sapagkat hindi naman siya tunay na elect to begin with. So pero, sabi natin, elect, regenerate, believer, and then nahulog sa kasalanan, nagrepent bago mamatay. Ang sabi natin, maliligtas siya kasi elect siya talaga. Dahil yung gift of repentance, binigay sa kanya bago siya mamatay. So yun po yung pinag-uusapan natin. Pwedeng kasama natin ngayon. Kasama natin siya. Pero in the end, mapapahayag o mabubunyag na hindi naman siya pala talaga tunay na mananampalataya. Siya ay isang ipokrito or unbeliever. So, totoo ba, Pastor, na pwede kang maging unbeliever sa loob ng church? Pwede. Kasi ang pwede mong dayain ang lahat ng tao eh. Pwede kang mag-pretend. And yet, we will never know if you're truly a believer or not. That's why, this will remain the state of the church until Christ comes back again. Until such time, He will separate those who are saved from not saved. Okay? Kaya nga minsan lagi ko inisip, okay naman na lumabas, okay naman na mag-evangelize on the street, wala namang problema sa akin. Pero the work is actually here in the pulpit. The work is inside the church. Kasi marami ang kasama pa natin na hindi natin alam kung mananampalataya talaga o hindi. Okay po? So, Pastor, kaya nag-membership class pa naman ako. Akala ko yun na yung ticket ko sa langit. Well, ano po yan? Bogus po yan. Bogus. Na ano po kayo? Na-degoy po kayo. Ang tawag doon? Na-degoy. Okay, so mali. Hindi pala. So, no, it cannot be the case. So, therefore, the message of the gospel, while it is the same message, is a saving message to God's people, the same message is a message of condemnation and wrath against unbelievers, and this includes hypocrites, false professors inside the church. What is God's message to them? Verse 7. So punta tayo sa text natin. Ang sabi ni John, as he recorded it, the angelic being said, "Fear God, give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made heaven and earth, the sea, and the springs of water." This is a call for repentance. But sadly, later on, we will find out, as we studied and na-figure out na natin doon sa 6th trumpet, ng Revelation 9, wala namang nag-avail. So, lalabas, kahit na merong mensahe ng gospel na maririnig ang unbeliever, titigas at titigas lang yung puso nila. Until such time na mag-discover natin na hindi sila tunay na mananampalataya. So, while outwardly they comply, inwardly they did not fear Him or outwardly given Him glory. All believers, including hypocrites, will remain unrepentant in the end, and they will continue to harden their hearts against God. False professor naman, while outwardly complying with the discipline of the church, in the end, do not fear God and give Him glory. Rather, they continue to the path of perdition. So, ulitin ko po, ano yung path of perdition? Ang path of perdition is a path set for unbelievers. Di ba, two roads diverge in the middle of the road. One is to the left and one is to the right. Yung ganong idea ni Robert Frost, nagbabasa po ba kayo ng poet? Robert Frost. Tama? The road not taken. Same concept yung sinasabi ni Jesus na yung narrow path at saka yung wide path. Tama? Everybody understands na ang sabi ni Jesus, you follow the narrow path. Tama? Because that's the road not taken. Isa siyang road, sabi dun sa, actually pag binasa nyo rin sa Pilgrim's Progress,
Marami ang pumupunta doon sa road na wide. Maraming mga paa, kumaga, sa trail sa bundok, marami ng trail. Pero yung the road not taken, the narrow path, kukonti ang naglalakad. Kasi nga, the road to perdition is wide. Yun yung po yung laging sinasabi. So, ako personally, I always take that as a good wisdom. Kapag ang lahat ng tao sabi sa kanan, di muna ako agad naniniwala. Kakaliwa muna ako. Kasi pag marami ang sumusunod, most of the time, I'm not saying all the time ha, kasi merong exception to every wisdom rule. Pero if most of the churches follow the same path, may problema yon. Halimbawa, nung sumikat po yung G12, marami nagsasabi sa akin noon, uy, subukan nyo ito, effective sa amin. Parang word of mouth po kasi yun eh. Subukan nyo to, imbitahan nyo si X, Y, and Z. Pag pinapunta nyo sila sa, naku, dadami kayo. O naman, okay, may konting ano doon, meron ng red flag, di ba? Dumadami, pumupunta, lahat nandoon. So yun yung sinasabi natin na kapag ang lahat ng churches ay nasa direction na yon, madalas, not saying all the time, madalas lang, mali yun. That's the road to perdition. So ano pa ang uso ba ngayon para dumami? May bago ba ngayon? Wala na, no? Praise and worship, nagawa na natin yon. O ano pa? G12, nagawa na natin. Ha? O, ayun, tama, yung healing, di ba? Naging uso rin yan. Maraming nagpupunta doon. Marami ang nandoon. But most of the time, we have to understand, that's the road to perdition. They seem to worship God, but they do not truly adore. Now, next question, sino yung Babylon? Babylon is symbolic, obviously. Tama po ba? Because Babylon was the state or the nation that conquered, lalabas the southern kingdom of Israel prior to it being conquered by Persia. Diba yung Assyria conquered the northern kingdom, yung southern kingdom was actually conquered by Nebuchadnezzar, which is Babylon, and then eventually kay Cyrus sa Persia. So yung Babylon. So Babylon is not really the Babylon as we know it as then, but a Babylon as a symbol. What is Babylon? Historically, Babylon was the Roman Empire. Why? Because they are a state that demands worship from their citizen. That is why the fall of Babylon historically happened when Rome fell during the 4th century. So the 4th century, tama po ba? Kung may history, ano po tayo, mahilig tayo, alam natin na sa Constantinople, lumipat man yung Rome, pero eventually, after lalabas, 900 AD, nag-fall din yan. Ang sinasabi nating fall of Rome, yung mismong Western Rome, hindi yung Eastern Rome. So nag-fall siya. When the fall of Babylon happened, everyone understand it was the fall of Rome. So Rome was the historical Babylon. It was back then the only state that persecute Christians because of their faith. And primarily because they demand emperor worship. That is why, taken symbolically, this state or the Babylon as a symbol is a prophecy against any nation, any state who tries to usurp God's authority. According to John, they're all bound to fall in the end. They will definitely fall when Christ comes back again the second time. This is the city of man, the city of God, the opposite to the city of God that remains in the end. Now, sa ating kalalagayan ngayon, dalawa lang ang makapangyarihang bansa so far. Tatlo, kasama ang Russia. Russia, China, at Amerika. Of course, lagi natin, dahil pro-America marami sa atin, pro-America ba kayo? Positive ang tingin natin sa Amerika. Negative ang tingin natin sa Russia kasi kaaway ng Amerika, no? China, ayaw natin dahil komunista. Pero pag tiningnan mo, walang pagkakaiba yung China sa Russia sa Amerika kasi ang point nung symbolism, nung prophecy is,
any state that demands worship on itself. So hindi tayo pwedeng magsabi na ang Amerika is exempted. Pwedeng eventually ang Amerika will fall into the same mistake or same temptation or sin. So ang point lang is, every time na ang world power demands worship from its citizen, yon ang Babylon. Okay, malinaw po? Okay. Now, how does Babylon seduces its followers? Babylon, as a state, uses worldliness to attract its followers. Ulit. So, symbolism kasi tayo lahat eh. So, kaya ganun na lang ang babala ni John sa bawat churches that time, na wag silang maging bitag ng worldliness kasi ang ginagamit ng Babylon, demonized state or Babylon, symbolized, is actually worldliness. Ginagawa ng Babylon, she blinds them with promise of pleasure, but actually leads them in the path of idolatry. Now, John lays down the fate of unbelievers who will follow the path of the devil. It serves as a warning to hypocrites as well. They will all remain under God's wrath. Why? Because, so, di ba, sabi ni Paul sa Romans 2, everyone is still under the wrath of God. So, pag sinabi kong everyone, pati ba ang mga nananampalataya? Well, yung mananampalataya lang ang naging exempted. Primarily because Jesus already took on the wrath that is supposed to be ours. So, does it mean ba na nung nawala yung wrath sa mga mananampalataya, totally nawala na yung wrath sa mga di mananampalataya? Sagot, hindi. Yung wrath na yon, wrath ng Diyos. Pag sinabi natin wrath, hindi lang galit ang Diyos. Ang wrath is, pwede nating isipin na para siyang malaking utang na hindi nababayaran, na, although it would be racist to say it, but that's di ba po, kaya mahirap umutang ng 5-6? O magjo-joke ako ng konti, pero baka offensive Yung umutang ka sa Bombay, tama? Di ba lagi kang pupuntahan ng Bombay araw-araw, tama? So, yung idea kasi ng 5-6 yun. So, walang kinalaman sa race yun, ha? Ang sinasabi ko lang, pag umutang ka, na araw-araw pinupuntahan ka, parang ganun ang wrath of God. Hindi pwedeng ang utang hindi masingil. So, dahil doon, every possible means, hindi, yung umuutang na lang din sa, parang narinig nyo na ba yung issue ngayon na umuutang sa mga app? Ngayon ko lang din yun naririnig lately kasi baka marami na rin, yung mga umuutang sa app, tinatawagan pala yung mga kamag-anak at pinapahiya ka para lang magbayad ka ng utang. May ganun na pala ngayon na uutang ka, kala mo okay lang, pero dapat po lahat ng utang binabayaran po, ha? So yung mga hindi nagbabayad, gagawin, tatawagan, kukulitin sila. So parang ganun. The wrath of God is like that, but more, it's violent. Minsan iniisip natin na ang Diyos natin ay hindi nagbibigay ng negatibong emosyon o negatibong gawa. Nagkakamali po tayo. Sino po ba ang pumatay sa lahat ng mga nasa ilalim nung panahon ni Noah na wala sa loob ng arko? Sino ang pumatay sa kanila? Iniisip natin ang demonyo. Paano gagawin ng demonyo yun? Hindi naman siya ang sumisingil ng buhay. Hindi siya ang gumawa ng buhay. Ang Diyos ang kumitil ng buhay nila. So, kung maalala nyo, medyo mahaba tayo. Ang dami kong kwento. Kasi parang feeling ko inaanto kayo eh. Okay, so, kung maalala nyo, sa Isaiah, yung Grape of Wrath. Sino yung American author, The Grape of Wrath? Ilay yung Grape of Wrath. Si Grape of Wrath. Anyway, yung Grape of Wrath. Di ba pag gumagawa ka ng wine noon, hindi naman gumagamit ng modern processes yan. Meron silang malaking balde. Lalagay nila lahat ng kanilang mga grapes at merong tao na aapak ng mga grapes. Nasa Isaiah ito eh.
maapak sila sa grapes. Ang siste, ang tinatry na ma-achieve, kapag naapakan, kakatas. At yung katas na yon ay bumupunta sa ilalim, tama, at nakokolek yung wine. Ganon. Ang naging, which is hindi ko lang ma-reference ngayon, pero ang naging reference ni Isaiah is, imaginein mo daw, yung lahat ng mga tao na sa loob ng, tapayan na yon, at ang Diyos mismo ang tumatapak sa kanila. At ano yung lumalabas sa ilalim? Dugo. Dugo. Ganoon kapuot ang Diyos sa kasalanan. Na ganoon din yung impyerno na tinatawag. Kaya, lagi natin isipin, ang impyerno po ay hindi absence of God, but the very presence of God's wrath. That's, ganun maniningil ang Diyos. Mas grabe pa siya sa Bombay. Kumbaga, ganun yung point. Kasi yun, talagang bibisatahin yung lahat ng kasalanan mo. At ipapunish ka physically, mentally, spiritually din, yung kaluluwa. Lahat ng yun, ganun ang impyerno. Yung wrath na yun is like that. That is why, kapag sinasabi na hindi lamang pinupur ng Diyos yung wrath niya, but actually waiting for the final second coming of Christ, but the wrath accumulates. It foams. Nagpo-foam siya. Kumbaga parang isipin nyo na lalong tumitindi yung galit. Ganun ang Diyos. Kaya minsan inisip natin, hindi pwede maging ganun ang Diyos kasi He's a God of love. Mali. Kasi kaya kami takot sa impyerno, hindi dahil sa ayaw mo lang maparusahan. May takot ka sa impyerno kasi nandun ang Diyos. Diyos ang magpaparusa sa iyo. Diyos, yung gumawa sa iyo, yun ang magpaparusa sa iyo. So, because of that, we know that hell exists. One of the things na natutunan ko while I was studying scripture, hindi si Satanas ang nagturo ng impyerno. Hindi siya. Actually, si Satanas nasa impyerno. Tama po ba? Ang lahat ng mga demonyo, pati si Satanas, doon po sila pupunta eh. So, hindi siya ang nagturo ng impyerno. Ang nagturo ng impyerno ay si Jesus. Nung siya'y narito, kasi merong mga turo sa lumang tipan na may Gehenna. Gehenna, yun yung equivalent na sa Greek ay something. Hades. Kasi Greek yun. Greek mythology. So, kumbaga, sino yung kapatid ni Jesus? Tama. Si Hades. Kaya nga Hades. So, yung kapatid ni Jesus ni Jesus sa Hades. So, sa Hades. So, Gehenna. Pero si Jesus mismo, nung nagtuturo siya, sabi niya, matakot ka, hindi doon sa may kakayanang pumatay lamang ng iyong katawan, kundi matakot ka doon sa may kakayanang patayin ang katawan at kaluluwa. So, ang tanong, sino ang pumapatay sa katawan? Yung tao, kayang pumatay ng katawan. Pero may kakayanan ka bang patayin ng kaluluwa sa impyerno? Kaya ang point ni Jesus doon, matakot ka sa Diyos. And that is the wrath of God. The wrath of God has not been appeased since that time na ang lahat ng mga kasalanan ay naisagawa kay Adan hanggang sa panahon ngayon. And that is why, so we read in 9:11, if anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead and in his hand, he will also drink the wine of God's wrath. Now, the symbolism makes sense. Ipapainom sa'yo yung dugo mismo na dumadanak sa'yo nung ikaw ay ginigitil ng Diyos sa impyerno. Yun yung double imagery. Yung dugo. Pastor, may dugo sa impyerno? Well, of course, symbolism yun. Ang point lang nun is, walang kapahingahang pagdurusa ang meron sa impyerno. Personally, God will visit your sin. Kaya nga, naalala ko, kaya ako naintindihan na ako'y makasalanan sapagkat alam kong karapat dapat ako dun sa parusa na para sa impyerno. Nung nakita ko yon na, oo nga, God must be punishing sin because He cannot rest until such sin
is punished. Kailangan parusahan. So, lalabas, he will also drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of His anger. Pag sinabi nating cup of His anger, it's also symbolism. Ibig sabihin, puno na ang salop. Sino po nanonood ng pelikula ni Ferdinand po nyo dito? Pinuno mo na ang salop, dapat ka ng kalusin. Kasi hindi pwedeng mapuno yun nang hindi mo gagawa ng paraan. So lalabas, sa panahon ngayon, parang yun yung point nun nandito na tayo. Nandito na. Tinitiis na lang ng Diyos in a sense na dahil ang ebanghelyo ay pinapahayag, pero panahon na ito'y mag-tip over na. Dumating na ang ating Panginoon Kristo, ang wrath niya ay magpupur out sa lahat ng mga di mananampalataya. Hindi para takutin ang mananampalataya, kundi para ipakita sa mga mananampalataya, ito ka dapat kung hindi ka niligtas ng ating Panginoon Kristo. And he will be tormented with fire, with sulfur, in the presence of the holy angel, and in the presence of the Lamb. Malinaw po ba yun? So yung sinasabi ko kanina na nandoon mismo ang Diyos, specifically, nandoon si Jesus sa presensya ng mga taong kailangang magbayad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Kaya pag pinasa mo to, yung symbolism, yung wrath, yung wine, yung cup, sinabi na tormented with fire and sulfur, alam mong hindi na to conceptual lang na pwedeng nangyayari. Hindi, alam mong konkreto. Kasi the place of fire and sulfur is hell. Tama? So it's a place where the holy angels and the presence of the Lamb will forever torment all unbelievers. And the smoke of their torment goes up forever and ever. They will have no rest day and night. These worshippers of the beast and its image, and whoever receives the mark of its name. So lalabas talaga. Pag inisip mo nga, sinasabi, bakit hindi na lang, kung mapagmahal ang Diyos, dapat niligtas niya lang niya ang lahat. Tama ba? Actually, hindi. Mapagmahal nga ang Diyos, may niligtas pa nga siya. Kasi pag tinignan mo from the perspective of wrath, alam mo na mercy na lang. Kung merong mga tao na ililigtas. Pero lalabas, hindi pa nga mercy. Lalabas, grace. Kasi mercy na yung hindi ka bigyan ng wrath. Pero hindi ka niya kailangan iligtas. Tama? Sa impyerno, no holds barred. There is no mercy. Actually, dito may mercy. Dito sa lupa. Pwede pang may stay of execution. Pero sa impyerno, wala na pong mercy. Kaya yung nagsasabi na merong tao pa sa purgatorio na pwede pang ilabas sa purgatorio para pumunta ng langit, it's false. Pagdating mo sa impyerno, sino ba nagsabi? Hell is a place of no doors. It's a place of no doors. Because walang escape. Walang makalalabas. There's no exit. Tama, there's no exit. So, John describes hell here. Dito, kaya alam mo tong Revelation is a book that tells us all the truth of the gospel because hindi niya pinasubali yung mensahe ng impyerno. Yung impyerno is still relevant to the preaching of the gospel. It will only be relevant kung alam natin na merong di mananampalataya in our midst. That's why we have to preach this. So John describes hell here as a place where unbelievers will experience the fullness of God's wrath. Because God's continue to restrain His judgment. Ngayon, may restraining order. Hindi niya nilalagay yung lahat ng wrath niya. But when the gospel has finally been preached on all the nation, and Jesus comes back again, all judgment, all restraint will be lifted na. Then the judgment will begin. Psalm 75, 6-8 reads, "Not from the east, not from the west, not from the wilderness comes lifting up, but it is God who executes judgment." So dalawa na yung verse na nabasa natin. May Psalm, merong kanina Revelation. To what point? It is God Himself who will punish unbelievers in hell.
Okay? Malinaw po yun? Ang Diyos mismo. Ang sabi dito, from in the hand of the Lord there is a cup of foaming wine, lifting up another, well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of earth shall drain it down to the dregs. This torture and torment happens before the presence of God and His angels. Unlike some imagining thinking hell is an absence of consciousness like numbness or total annihilation. However, John describes here in its graphical and most real truth that hell is real and it is a live experience. It is an experience of endlessness with no rest. Hell is a place where unbelievers experience the endless torture of God's wrath. Iniisip ko lagi na yung impyerno is somehow hindi na relevant sa akin kasi di na ako mananampalataya naman ako. Actually, mali. Hindi na siya relevant sa ako. Kumbaga, it should be far away from my thinking. Parang di ba pag sinabi, pag hindi mo iniisip, hindi naman mangyayari. Parang ganon. Actually, hindi. Ang mananampalataya, and kasi pag iisipin mo, bakit sinulat pa to ni John? Di ba ito'y para sa ito'y para sa mananampalataya, tama? So bakit niya sinulat? Bakit kailangan niya ipaliwanag na ganito? Kasi God wants us to understand na kung hindi tayo niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang kalalagayan natin. So nung ako ay nag-aaral ng hell, ang pinaka-key takeaway sa akin is, I have to understand my place in that hell. Because that was my real, totoo ko dapat na kalalagayan. I deserve that. Kaya minsan, inisip natin, paano nangyayari na ang isang mananampalataya, kapag naging mananampalataya na, nagiging mapagmalaki, mayabang, parang kala mo, lahat na lang kanya, mabuti. Hindi. Ang mananampalataya, the moment na lumalago siya sa pananampalataya niya, mas nakikita niya yung undeserving and unworthiness na meron siya. And that is why it prompts humility. Because none of us deserve it. That is why, soberly, Christians, we are called to remain faithful and persevere in the end. This frightening message is meant not to discourage us, but actually to encourage us, not to cripple us with fear in action, but rather to make us sober in our assessment of ourselves. None of us deserves this. That is why, contrary to the message of the angelic messengers to all unbelievers, the last message was verse 13. Blessed indeed, ito yung message. Kumbaga pag sinabi ni John, ito na yung response. Ano yung response natin as believers? Ganito, blessed indeed, says the Spirit, that they may rest in their labors, for their deeds follow them. Medyo cryptic actually. Ano ibig sabihin? That they may rest from their labors, for their deeds follow them. Okay. Meaning, so sa ating, okay, ngayon, kasi tama-tama, perseverance of the saints yung naging topic kanina umaga. One of the things na mapapabagal sa atin sa perseverance is yung lingering guilt. Ulitin ko po. Kasi meron po ako niyan, naranasan ko siya along the way, and I realize it's futile. Marami akong, alam mo yan, yung marami kang bagay na ipagsisisi. Yung sana pala ginawa ko to, sana pala yun ang ginawa ko, sana pala dito ako nagpunta, sana pala hindi yun ang ginawa ko. Yung second guessing yourself, yung lagi mo na lang iniisip, you could have done better. But that is not the message of the gospel, and that is not what John wants us to say and do. John wants us to rest in our labor. When all things are been said and done, don't bother anymore. Leave it up to God.
Because in the end, worrying about it will not add anything. Tama ba? Will not add anything in your life. Kaya yun yung point ni Jesus sa Matthew 5, sa Sermon in the Mount. Ano may dadagdag mo sa pag-aalala sa kinabukasan na kailangan mo? Eh di sana yung ipinang-alala mo ngayon, ay pinaggawa mo na para yung kinabukasan ay meron ka na nakapundar para hindi mangyari yung dapat na pinag-aalala mo ngayon. Tama? Ako po kasi nag-aalala sa kinabukasan. Ako po ang pinag-aalala ko ngayon ay kinabukasan ng aking mga anak. Wala yatang magulang na nagsabi na pwede na siyang magpahinga kasi malalaki na yung anak niya. Hello, pag lumalaki ang bata, lumalaki din ang gastos. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Hindi umuunti. Parang hindi ba pwedeng kapag tumatanda sila parang dapat pabuwas din yung kailangan? Hindi eh. Parami na parami. Ano ba yan? Nanganganak ba yung mga yan? Hindi naman. So, yung worrying mo doon. And all your labors are focusing on the worrying now. The problem there, it will not add anything in the future. Actually, sayang pa yung panahon na pinag-worry mo. Tama? Kasi sana, pinanggawa mo na. Yun yung point ng verse na yun eh. Yung ang sabi? Ang sabi is, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Kung merong mang sa perseverance of the saint, meron man tayong kailangang mga kasalanan na nagpapabagal sa atin. Minsan iniisip ko din yun eh. Bakit nga ba dami ko pa rin nagagawang kasalanan? Bakit nga ba may paulit-ulit pa rin akong kasalanan? Kakarepent ko lang kahapon, magre-repent na naman ako ngayon. And the list goes on, the worrying goes on. Kasalanan, pangangailangan, lahat ng yan. Ang wise living, and since this is the road to perdition, lahat naman sila mapupunta sa impyerno. Yung wrath ng Diyos ay wala na sa'yo. Ang sinasabi, the only way to move forward is to simply move forward. You press on the goal. That's it. Wala ka na, di ba, living what is past, leave it behind. Wala ka na magagawa doon. You just press on. Kaya pala si Paul, pressing on lang ang motto niya. May I be found faithful in the end. Ganun lang. For your deeds will follow you. Ibig sabihin, pag nangyari na, then nangyari na eh. That deed is in the past. It will simply follow you. Parang, Panginoon, will this church thrive? Yung isa sa mga iniisip ko lagi yan. Ang imos ba magiging imos pa rin 10 years from now pag namatay ako? Ang sabi ng Panginoon, wala kang pakialam. Ano naman kung siya ay mabuhay at hindi? Tama? Ano naman kung magpatuloy siya o hindi? Will it give you glory to know? Minsan kasi ganun tayo, thinking about all our legacy in life. Niisip natin, ito bang Cavite Reformed Church, Community Reformed Church, dito pa to next year? We'll never know. It's futile to worry. But as we go on day by day, and we rest on our labors, our deeds will follow us. Tama? And then let the future generation benefit from it. Let us worry the now. The now. What is happening now? And now says that God will actually provide the rest that we need for our labor. So, why are you worrying? Tama? Supposed to be, this is the Lord's day. What is preoccupying your mind? Marami actually. Pagkatapos nito, may aalalahanin na naman ako eh. But it will not give you rest. What will give you rest is this. Sabi ni Paul, therefore, my beloved brothers, be steadfast. Steadfastness means consistent. Immovable, meaning hindi ka sway from to and fro, from false doctrine, and actually, kaya ko kayo ini-establish sa strong and true doctrine para hindi na kayo mag-alala kung nasa tama ba kayong aral o hindi. Settle na natin once and for all yan. Huwag na nating dagdag yan sa alalahan ninyo. Tama yung katuroan ng banal na kasulatan. Be immovable in that. But always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, our labor is not in vain. It's not just the labor in the kingdom. It's not just the labor in ministry. It's all labor. Lahat ng gawain natin is not in vain when it is in the Lord. So kahit naghuhugas ka man ng pinggan,
kahit na ikay nagtatrabaho sa Jollibee, kahit na ikaw ay isang trabahador lamang sa isang kumpanya, it doesn't matter. That labor is not in vain. It is a labor that God blesses, and He Himself provides the rest for you. So let us rest on that understanding. So, CRC, the message of the gospel will be proclaimed to all nations. God's people will receive it with faith and repentance. The power of the Holy Spirit will continue to regenerate the hearts of believers and sustain them with God's word. And let us continue abiding in the words, and let us rest, knowing that our labor is not in vain. May the Lord add His blessing upon the hearing of His word. Let us